So ito na nga, si First Lady Liza Araneta Marcos, isa sa mga tinanong ni Anthony Taberna ay yung, tatakbo ka ba ma'am na sa anong posisyon? Willing ka bang papasok sa politika? Okay, so tumawa lang si F. Eliza at parang ang datingan ng kanyang pagka-deliver, sa kanyang answer is wala siyang planong tumakbong in any position sa gobyerno. Okay, so ito yung balita. Panoorin natin para makapag-react tayo dito. Play. My favorite is, I'm doing Love for All because I'm going to run for Senate. Sabi ko, pati ba naman yan? Nilagyan ng... Sa isang eksklusibong panayam kay First Lady Liza Marcos, isa-isa niyang sinagot ang mga isyu na iniuugnay sa kanya bilang asawa ng Pangulo. Kabilang sa mga natanong sa kanya ang hinggil sa umano'y plano niyang tumakbo sa pagkasenador. Sinasabing front lamang ang medical outreach program na Love for All project ng First Lady para sa kanyang plano na kumandidato sa isang government position. Sa interview, binanggit ng First Lady na matagal nang nababalita ang kanyang pagpasok sa politika. Sa katunayan, noong naninirahan pa ang kanilang pamilya sa Ilocos Norte, marami na umano ang nagsasabi na tatakbo siya sa isang local position sa kanilang lugar. Because I teach election law. Alam mo kayo, hindi ako registered voter. Mag-isip naman kayo ng konti, di ba? That's rude. Extend your brain just a little bit. If I'm not a registered voter, how can I run in either? So this one's chicken feed. Hindi raw siya registered voter. Yung asawa mo, politician, yung mga anak mo, pumasok na nga doon sa politiko, tapos ikaw hindi ka registered voter? Grabe. At tanong rin ng First Lady sa kanyang reaksyon hinggil sa naging pahayag ni dating biliran Representative Glenn Chong na nais niyang sampalin ng unang ginang. Ginawa ni Chong ang pagbabanta sa isang rally sa Maynila noong Marso. My first reaction was, you're an officer of the court. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. So he was part of our election team. So Alam nyo no, nung tinanong itong si F. Eliza kung siya ba ay tatakbo, sabi niya, hindi siya tatakbo. Okay? Yun ang straight answer. Yun ang datingan sa kanyang sagot, di ba? Sa analysis ko doon, baka totoo. Okay? Sa akin, siguro totoo na wala siyang planong tumakbo ng any position sa gobyerno. Okay? Bakit ko ba nasabi na naniniwala ako doon? Unang-una, she can tell. Alam niya. Na wala siyang she will not win. Alam niya. Hindi siya maganda sa aura ng mga tao. Okay? Kasi matalino itong si F. Eliza. Alam kong bright itong babaeng ito. Paano ka maramang hindi maging bright na naging lawyer ka, di ba? At sa New York pa. So ang sa akin, nakikita niya na wala siyang future sa politika. Wala siyang aura, wala siyang kaamor-amor. Sa totoo lang. Okay? And at the same time, hindi ko naman siya husgahan na siya yung yan kasi ang mga sabi ng iba si First Lady Liza Araneta Marcos raw ang nagpapatakbo ngayon sa Malacanang. First Lady raw ngayon ang presidente. In other words, si First Lady yung nag-a-advise kung ano yung gagawin ni PBBM. Yun ang mga haka-haka na istorya. Di ba? Ang sa akin, yan naman ay hindi natin ma-prove dahil wala tayong ebidensya. Pero, kung totoo man yan, na siya ang nagpapatakbo, dyan pa lang, ito lang ay kung totoo.
kung siya ang magiging the next president, ha, let us consider, ha, alam naman natin hindi talaga mangyari, wala, talbog pa rin. Wala. Hindi talaga magtatagumpay. So, para sa akin, malayo na maging she will be the next president. No? Malayo yan. Pero naitanong yan ni Anthony Taberna because of the rumors na tatakbo ba siyang local position, 'di ba? Sa akin siguro kung tatakbo siya sa local, mananalo talaga siya sa kanyang lugar, 'di ba? Walang problema 'yan. Pero kung tatakbo siya ng national, siguro matatalo talaga. Wala Makikita mo sa interview ni Anthony Taberna na yung mga the way umasta, yung mga galaw ni F. Eliza, hindi siya pang politika. Ha? Pero, if you will try to analyze sa kanyang asawa na si PBBM, nabubuhay itong si PBBM sa mundo ng politika since sa kanyang tatay. Kung matatandaan natin. Di ba? So, yung kay First Lady Liza Araneta Marcos na sinabi niya na mag-isip-isip naman kayo, ganon, ganyan, baka totoo yun. Kasi alam niya na ayaw siya ng taong bayan. Sinusuka siya ng taong bayan. Okay? So, dito pa nga ako parang na kinalabutan sa Tagalog, nung sinabi niya, even Leni Robredo didn't say that, di ba? Kasi kinumpare niya si VP Sara at si Leni Robredo. Na sa madaling salita, by comparing VP Sara and Leni Robredo, parang sinabi niya na mas maganda yung asal ni Leni Robredo kay VP Sara. Na wala naman siyang katibayan na tumawa si VP Sara. Ako honestly, yung nakita kong yung sa rally na yun, no? Yung prayer rally na yun, nag-smile. Hindi tumawa, nag-smile si VP Sara. Kasi may pinag-usapan sila ni Senator Amy Marcos. And timing na na-capture on camera. Okay? Pag lingon ng camera, doon sila, nakasmile sila. Pero hindi ibig sabihin yon na tinawanan nila si PBBM dahil bangag si PBBM. Hindi yun. Ha? Duda nga ako ito duda lang. Ito sarili ko tong opinion. Na itong lahat ng ito, yung sinabi mo na bad shot itong si VP Sara sa'yo dahil itong si PBBM pero pinoprotektahan ka pero yung kapalit tinawanan mo lang, ang sa akin naman F. Eliza, yung sasabihin mo na bad shot si VP Sara sa iyo, hindi mo ba naisip First Lady Liza Araneta Marcos na she is the second highest ranking official. Vice President siya po. Ikaw, First Lady, wala kang mandato sa taong bayan. Wala kang mandato sa bansa natin. Hindi ka binoto, ang asawa ang binoto mo. Hindi ibig sabihin na nanalo si PBBM, nanalo ka rin dahil binoto ka rin ng taong bayan. Hindi. Binoto ng taong bayan si PBBM dahil naniniwala sila at time sa kampanya na matutupad lahat ng mga sinasabi. Hindi ibig sabihin na bumoto sila kay PBBM dahil mahal rin nila yung First Lady. Hindi yun ganun. Okay? Si VP Sara was voted because malakas ang kanyang tatay. Okay? Ang kanyang tatay na si former President Duterte,
malakas, malaki yung rating. Kaya sobrang laki, 32 million. At naniniwala ang taong bayan na ang ugali ang brilliance ni Duterte nasusunod ni VP Sara. Naniniwala sila na kung gaano kamalasakit si Duterte, ganun rin si VP Sara. Naniniwala sila doon, kaya nanalo rin si VP Sara. Okay? And I hate to say this, First Lady Liza Araneta Marcos, baka nakalimutan mo na ang pamilya ng asawa mo matagal nang sirang-sira ang kanilang mga pangalan dito sa Pilipinas. If you will try to dig up saan ba bumabalik ang pangalan ng mga Marcos, dahil dito sa mga Duterte. Baka nakalimutan mo yan. Ha? Magkaibigan si Duterte at si Marcos Jr. noon. Oh. Magkaibigan sila. Laging ibinibida ni former President Duterte ang tatay ng asawa mo na si Apolacay Marcos Sr. Lagi niyang ibinibida na ito yung mga ginawa ni Marcos noon, maganda yung mga proyekto. Yun, binibida yun ni Duterte sa kanyang mga speeches. Pero hindi pa rin believe si Duterte doon sa term extension yung tungkol sa term ba ng tatay ni PBBM na sobrang mataas yung termino niyang pagiging presidente. Yun lang ang ayaw siguro ni Duterte. Ha? So, for you, First Lady Liza Araneta Marcos, na sabihin mo na bad shot sa akin itong babaeng itong vice president na ito, it's very inappropriate. Dinisrespect mo ang taong bayan na bumoto kay VP Sara. Dinisrespect mo ang iyong asawa na si PBBM na okay naman ang relasyon ni PBBM at ni VP Sara. Diba? So, ang tanong ko ngayon, First Lady Liza Araneta Marcos, yun ba talaga ang dahilan kaya ka nagtampo o na bad shot sa iyo si VP Sara? Yun pa talaga ang dahilan? Ha? Okay, o kaya gawa-gawa mo lang yan? Hindi ba, baka siguro magsiselos ka every time na magkatabi itong si PBBM at si VP Sara? Tanong lang ha, nagtatanong lang kami kasi yan ang kumakalat ngayon sa YouTube at sa Facebook na ikaw raw ay nagsiselos. Gaano ba ito katotoo? Oh. Sana naman hindi kasi you are there, position, ha? Itong si VP Sara at si PBBM, walang mali siya yan eh. Itong dalawa, ha? Dati na ito sa panahon ng kampanya, they are good friends. Nagbibiroan. Okay? At meron pa nga doon sa picture na si Presidente Bongbong Marcos yung akbay doon sa, akbay bang term doon? Naka-gunit o hawid sa kamay ni VP Sara. Di ba? So, yan ang mga tanong na dapat naming malaman kung totoo ba ito. Kasi kung selos lang ang dahilan, hindi ka nagiging professional. Ang selos, kanta yan ni ano? Sinong marunong kumanta nito ng selos sino yung artist ng selos? Isa pa rin yun, ang intriga. Miss Butterfly, present yung isang moderator natin. So, VMB Rico Blanco, sige magtanong ka dyan pero mamaya ko na yan sasagutin ha, pagkatapos ng ating ano. So, kung tatakbo ba itong si F. Eliza, yan ang malaking tanong kung siya ba ay manalo. Hindi, sa akin, hindi talaga. Wala siyang kaamor-amor.
to say that we cheated. Samantala, inamin din ni First Lady Lisa Marcos sa interview na may sama siya ng loob kay Vice President Sara Duterte. Sinabi nito na nasaktan siya nang tumawa umano ang Vice Presidente nang tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente. Ayon kay First Lady Lisa Marcos, sumama ang kanyang loob dahil alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat para protektahan si VP Sara. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. Ako let me clarify kung nasasaktan man itong si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sinabihang bangag ang kanyang asawa, normal lang 'yon, no? I feel you, First Lady Liza Araneta Marcos. I hope rin na hindi yan palusot. Okay? Kasi yung tinawag ni former President Duterte ang iyong tatay na yung asawa na bangag, na nasasaktan ka, normal lang yun dahil ikaw ay asawa ka, di ba? Normal lang yun. Ang tanong ko lang, bakit affected ka? Di ba? Kung hindi naman totoo yan, bakit affected ka? Di ba? Yan nga ang sabi ng mga political personalities, mga celebrities, yung mga ganyang usapan, yung mga bashers, hindi na yan dapat pinapansin. Kasi kung papansinin mo yan, ikaw ang talo. Nasasaktan ka, ikaw yung talo. So, hindi yan dapat pinapansin eh. Ikaw, consider ka na nga na personality dahil asawa ka ni PBBM. Di ba? So, mga ganyang status ba na high status na mga tao, nagiging downgrade kayo kapag papansinin ninyo ang mga bashing. Kasi ako, nagtataka ako bakit affected ka na sabihing bangag yung asawa mo. Bakit affected ka? Anong nasa bangag, ma'am? Anong nasa bangag? Kung hindi man yan totoo, bakit ka masasaktan? 'Di ba? Yan lang naman. Play. To run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally. Kaya nga sasama tayong babangon muli tapos nilaglag nyo kaagad si VP Sara. Wala pa ngang di ba? Look at what Martin Romualdez did to VP Sara. Anong ginawa ni Martin Romualdez? Natawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. But Even Lenny never did that. Sobra pa nga yung kay Lenny. Yung kay Lenny Robredo pa nga. Grabe yung mga batikos niya nung panahon ng kampanya. Baka nakalimutan mo. Baka magsulputan na naman ang video ni Lenny Robredo na baka i-splice na naman yan. Gagawa ng video. Yung mga shorts na baka Lenny never even did that. No, sabi mo ganon. Tapos lalabas yung mga video kung ano yung mga sinasabi ni Lenny Robredo tungkol sa pamilya ni PBBM. Gaano nila binastos during the kampanya para lang manalo. Tapos ngayon mas kakampihan mo pa si Lenny Robredo kay ni VP Sara? That only shows na may dugo talaga kayong dilawan. shut na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will. Maybe she crossed the line. Sa ngayon, wala pang komento si VP Sara higit sa mga naging Ako, no? I hope naman na si VP Sara hindi siya magsusorry. Walang kasalanan si VP Sara. Wala. Siguro naglaro lang yung isip mo. Vice President Inday Sara Duterte, wag kang mag-sorry. Wag kang mag-sorry. Ano lang, respeto ka lang kay PBBM, patuloy yung magandang relasyon mo with the President. Yun na yun. No? You should not say sorry to First Lady dahil hindi siya binoto ng taong bayan. pahayag ng First Lady. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Ayan, so sa tingin ko, alam ni First Lady Liza Araneta Marcos
na wala siyang future dyan sa politiko. Okay? Wala siyang future dyan. Wala siyang kaamor-amor. Sa totoo lang. Kaya nasabi niya na wala siyang planong tumakbo. Dahil alam niya sa sarili niya na ayaw siya ng taong bayan. Di ba? Kasi kung ikaw, First Lady Liza Araneta Marcos, baka nakalimutan mo na ikaw lagi kang nakabuntot kay PBBM kung saan si PBBM pumupunta sa ibang bansa, ikaw nakabuntot ka lagi. 'Di ba? So ibig sabihin, sinusuportahan mo ang mga ginagawa ni PBBM. Ang ginagawa ni PBBM ay ginagawa niya yan, yung paglabas-labas niya, kuno niya yan, dahil gusto niyang lumago ang ekonomiya ng bansa natin para sa taong bayan. So, kung ikaw ay sumuporta dyan, meaning to say, ikaw rin mismo gusto mong tumulong sa taong bayan, di ba? Do not say na wala akong I don't have plans tumakbo. Gusto mo. Alam kong gusto mong tumakbo. Gusto kang maging government official, especially sa national government. Gusto mo. Pero alam mo lang na walang susuporta, walang buboto sa inyo. Sa totoo lang. Yung mga tanso vloggers lang, yung mga nag-imagine, mga tanso vloggers, ang galing ni Liza. Sobrang galing. Ang bait-bait ni Martin Romualdez. Yung mga vlog ng mga tanso. Ganun sila mag-vlog. Peke. Yung mag-vlog ka ba na peke ba? Na yung masarap lang pakinggan sa kanyang mga audience. Yun ang mga tanso vloggers. Ang galing-galing ni F. Eliza. Ang galing. Nasaan? Nasaan yung galing? Wag niyo kaming maloko-loko diyan. Okay.